kung paano ba ako nag-apply papunta sa abroad. Bago ako nag-abroad, siyempre inuna ko muna ang mga requirements ko. Unang-una, unahin yung iniso nyo. Passport, iniso, baptismal, saka yung sa school. Kung may TOR ka, TOR gamitin mo. Kung wala, yung sa school form 137. Kasi, pag pumunta ka ng Manila, tapos hindi mo dala yung mga requirements mo, nag-apply ka, pabalik-balik ka, magastos, pamasahe. Dapat bago ka pumunta ng Manila, bago ka sumabak doon, bago ka pumunta sa agency, na target mong agency, na applyan, dapat kumplito ka na. Kung pwede lahat-lahatin mo na. Para kung taga-probinsya ka, galing kang Visayas, galing kang Mindanao, magastos, kakain ng oras, kakain din ng pamasahe. Kada biyahe mo pamasahe yan eh. At dumiritso ka sa agency. Kung saan ang target na lugar na puntahan mo, kung saan bansa man ang pupuntahan mo, tumbukin mo yung agency. Huwag kang maya, lakasan mong loob mo. Diretso. Tanong ka doon. Magito, ano bang mag-apply ka? Ganito ang gusto mong kategory, kung ano bang applyan mo. Ilatag mo na agad. Kung ano man ang mga hinihingi nila requirements, tingnan mo kung ano ang kulang sa'yo. Malalaman mo naman yan eh. Yung mga hinihingi ng agency sa'yo, at naibigay mo, line up ka nila. Pag na-line up ka na, sa Japan kasi nila-line up eh. Line up ka na. Kahit sa bansa, karamihan nila line up yan. I-interview ng employer. Pag nakapasok ka na sa agency, may date yan kung kailan darating ang employer. Kung anong buwan, anong araw. Halimbawa ang kategory mo ay, ako painter ako eh. Halimbawa ang kategory ko painter. Hintayin ko yung interview ng painter. Kung next month, this month, meron, next month. Basta yung painter, hintayin ko yun. Maliban na lang kung nagmamadali ka, merong carpenter na may interview next week, carpenter, gusto mong magpasalang, depende na sa'yo yun. Kaya ako, yung panahon ko, painter ang in-applyan ko, hinintay ko yung painter. 2 weeks to 3 weeks siguro, may painter na. Kaya nagpasalang ako. At pag masalang ka na, may date yan kung kailan ang interview. Halimbawa, ang date is next week. May date yan, ganito. Araw, oras, interviewin ka. Siyempre maaga ka yan. Kondisyon ka na. Pagdating doon sa interview, hindi lang ikaw mag-isang interviewin. Madami kayo niyan. Karamihan ang kukunin dyan, 3, 2. Ang interviewin na tao, karamihan 16, 16. Meron pang 15. Ang iba nga siguro 20. 20 lahat kayo piraso. Ang kukunin dyan 3, minsan 2 lang. Kaya pagalingan. Ang iba kinakabahan na. Ang iba naman dyan mga reserve. Yung may mga kamag-anak na dito pa lang sa Japan, may mga, halimbawa sa Japan, may mga ano na sila niyan, may mga kilala na sila, kapatid, kuya, halimbawa, may mga kamag-anak. Pinapakilala na dito. Kaya pagpunta ng employer sa Pilipinas, hahanapin na lang kung sino yung mga padrino-padrino. Yan ang mahirap, mga padrino-padrino. Hindi mo alam, 3 lang kukunin, puro padrino pa pala. Ang iba gumising ng maaga, 15 piraso kayo. Yung 3 lang palang kukunin doon. Yung padrino na may padrino. Yun ang mahirap sa mga ganyan-ganyan. Kaya kawawa din yung nagpila ng maaga, galing pa kung saan probinsya. Tapos may mga padrino lang pala yun doon. Kaya, karamihan ganun. Pag nasili kayo, halimbawa, nasili ka, wala kang padrino-padrino, nasili ka. Ako wala akong padrino-padrino dati. Striker ako eh. Kaya, draw kondro. Pag nasili ka, doon ka na magsisimula mag-aaral. Pipirma ka ng kontrata, ganito. At may 1 month ata na palugit para kumpletuhin mo yung mga kulang-kulang na requirements nyo. Kasi habang nag-aaral kayo niyan, yung visa ninyo, ipaprocess yan. Yung mga requirements for visa, yan ang tatapusin nyo na bigyan ng 1 buwan.
para i-process lahat yan. Habang nag-aaral kayo, ipaprocess ng agency yan. Halos, pag training kasi dito, pagpasok mo sa Japan, mag-aaral ka ng 4 to 5 months, minsan 5 months, minsan pag mabilisan 3 months lang. Balik-aaral ako dati sa sa Pasig. Ang agency ko ay MRDC, Multi Resources Development Corporation. Ang may-ari niyan si Nanay Lisa, mabait. Pero bago ako nag-apply sa MRDC, galing ako ng PNTC. Isa ako dun sa mga nag-quit sa PNTC noong 2016. First batch ng June 2016, nag-aaral ako sa PNTC. Halos 4 na buwan. Sa PNTC kasi ang ang kanilang pag-aaral, ibang klase. Study now, pay later. Aral ka muna, mag-training ka ng kung anong skill ang gusto mo. Tapos pag training ka ng skill ang gusto mo, saka ka i-line up. 4 na buwan ako nag-aaral doon. Nag-aaral ako in 5. Ang niyunggo kasi yung mga level yan eh. Ang inaral ko is level 5 at saka level 4. Inaral ko. Yun nung panahon na yun nagkakaanuhan na. Madami nang reklamo. Nag-aalisan na. Napasama ako sa mga malis. Nakipag-draw ako, malis din ako. Kasama ko yung kaibigan ko. Sumabay ako sa kanya. Ma-apply kami dun sa MRDC. 4 months lang ako dun. Tinapos yung 4 months ko, nag-quit ako. Ang HR Ilongga, babae. Sabi niya, bakit ako mag-quit? Nag-quit ako October birthday ko. Nag-quit ako. Sabi niya, ba't ka mag-alis? Sayang yan. Sunod sana na taon, birthday mo, nasa Japan ka na. Sabi ko, na ako, ma'am? Uwi na ako. Magtrabaho na ako doon sa bukid. Pero ang ginawa ko, nag-line up na ako doon sa kabilang agency. Hindi ko sinabi na nag-line up na ako. Kasi magulo na na pirmahan na lahat. Naglabas na ako sa PNTC. Ang PNTC building yan, parang school yan. School of Japanese yan. Diyan nagagaling yung mga mga estudyante na karamihan magagaling sa Nihongo. Grabe, mahigpit dyan. Kung saan galing mga nag-aaral dyan. Davao, Palawan. Karamihan sa mga kabats ko. Palawan, Davao. Mga bata pa. Ako nung edad ko nung 22 years old. Kalbo kayo lahat. May dun, kung kailangan yung may mga tagagupit doon. Kahit pa kalbo lang mga bata doon. Nung umalis na ako sa PNTC, sa ibang agency kasi, selection muna bago aral. Magkaiba sa dati sa napasukan ko sa PNTC na aral muna bago ka i-select. Kaya matagal yung duration ng aral mo. Abot ng 1 taon, kulang-kulang 1 taon. Pag sa ibang agency kasi, kapag na-select ka, automatic aral ka, flight mo na. Kaya nakipagsapalaran ako. Kami na mga kasama ko. Bali, 4 kami magkakaibigan. Ilonggo din yung isa. Nang nasilik ako, nag-apply na kami sa MRDC, nag-print up din kami doon 4. Kaso ako nasilik ako doon sa MRDC. O yung 3 kasama ko, pumunta sa ibang agency. Doon sila nasilik. Kaya ako pumasok ako sa MRDC at doon ako nag-aral. Sa agency na yun. Bali sa'yo ang pagkain doon. Bago ka mag-alis, babayaran mo yung kuryente, tubig, mga ginamit mo doon. Pero pagkain sa'yo yun, sarili yun. Ambagan kayo, korpo kayo na tawag yan na ambag kayo. Kaya habang doon, kagagasto ka din. Dapat may pira din. Hindi lang basta-basta sa interview pa lang. Hindi lang, hindi sabi na isang strike ka lang, kuha mo na. Merong 2, merong 3, merong 4. Meron ng 5 Ang iba nga, umabot na ng 20 na interview Pabalik-balik sila Kaya dapat, kung porsigido ka at desidido ka sa ganyang bagay, pagtsagaan mo talaga. Hindi porket na-failed ka sa unang try, 2, 3, wala na to. Hindi. May kaibigan niya ako, 10 buwan yung duration niya kaka-apply Kasama ko sa trabaho, 10 buwan daw. Bago siya na-select. 10 buwan yung in-apply niya. Interview, absent naman siya sa trabaho niya. Pag may interview, attend siya. Pag hindi ma-select, trabaho naman ulit.
May interview na naman kung anong araw. May pizza naman yan eh. Sabihin naman sa inyo eh. Kung gusto mong attend ka. Hanggang sa ma-select siya. Kung sa awa ng Diyos na select. Bitirano na ngayon. Kaya, importante buo na talagang loob mo. Pag porsigido ka sa isang tao, desidido, hindi mo kayang pigilan eh. Kahit itali mo yan dyan. Kahit hilahin mo pababa yan. Basta porsigido ng isang tao sa kanyang bagay. Gustong umalagwa. Hindi na kayang pigilan. Wala tayong magagawa dyan. Kasi buo ng loob niyan eh. May goal yan eh. Kaya sa mag-apply dyan, tuloy lang natin. Marami pang pagdadaanan. Kaya basta ready ka, pursigido ka, walang imposible talaga. Panalangin ka. Importante manalangin talaga tayo. Ako nung interview ako, grabe ang ano ko dyan. Iniyakan ko talaga. Sabi ko, panalangin ko, sabi ko, ibigay mo pagkakataon na to sa akin. Sabi ko, Lord, ibigay mo pagkakataon na to sa akin. Grabe ang dasal ko nun. Niyakan ko talaga ang pagkakataon na yun, sabi ko. Hinihingi ko ang pagkakataon na to. Ibigay mo to sa akin. Sa interview namin, may mga ano doon, may mga kasabayan ko, may mga tinatawag nila na padrino-padrino dahil sa Japan na. Pero nakapasok pa rin kami. Tatlo kami kinuha ng kasama ko. Yung kasama ko mga ilisang Ilonggo sa isang Bisaya. Mabait yung mga kasama ko. Tatlo kami kinuha. Kaya, nung panahon na yun, grabe din ang anak ko talaga. Hindi ko nga akalain na masilik ako. Kasi, payat ako nung na ako eh. Pero marunong na ako mag-Japanese kunti. Kasi nag-aaral ako sa PNTC. Pero meron namang magagaling na kabats ko din sa PNTC. Kasabayan ko rin sa interview. Magagaling din mag-Japanese yun. Pero, wala tayong imposible. Kung hingin mo talaga kay Lord ang mga isang bagay na taimtim mo talaga hingin. Wala imposible. Ibibigay niya talaga yan. Basta manalig ka lang talaga. Hanggang dito na lang mga idol ang aking video at maraming salamat. Paa sa lupa, mata sa langit.